Hello, hello. Magandang umaga, magandang gabi, at magandang hapon. Saan man sulok tayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ang matalinong bagong congressman, batang-bata. Ito yung mga dapat tularan. Huwag na natin paupuin yung mga veteranong congressman o mga politician. Wala nang challenge sa buhay nila, kaya ito yung magandang pakinggan, i-appreciate natin mga kaibigan. Pakinggan natin muna bago ako magbigay ng opinion. Isa lang po ang bill na itinahan ko ngayong araw, ang pagbibigay ng allowance para sa ating mga estudyante dahil ang 3 years sa isang kongreso ay maiksi lang. At kung gusto po natin may ma-accomplish sa loob ng 3 taon na ito, mabuti po kung mag-focus lang po tayo sa isang bagay muna. Kaya ang focus lang po natin ay parang bigay ng suporta para sa mga estudyante. Senate Impeachment Court issued a requirement na ang House under the 20th Congress mag-submit ng certification na interested ito na ituloy pa ang prosecution ng Vice President. Will you be in favor of such a resolution? Ako po ay nakafocus lamang sa aking isang bill na na-file ngayong araw. Sir, wala pa kayong stand on the impeachment? Wala pa. Kung mapasa po ang isang bill na ito, ako po ay masaya na at hindi po natin sa ngayon tinitingnan pa ang iba pang mga issue. Kakabukas lang naman po ng bagong term ngayon at naniniwala po ako na if we want to get something done within 3 years, we need to hit the ground running and spend all our available time to get that one thing done. At sa tingin ko po, ang dapat pangunahing tutukan ng ating mga mambabatas ngayong Kongreso ang pagbibigay ng karagdagang suporta para sa edukasyon. Sir, tagal-tagal na rin pag-usapan ng impeachment since February, since December. Kayo po personally, pabor po ba kayo sa impeachment at ipagpatuloy po ito sa 20th Congress? I'm sorry po pero very singular po ang aking focus ngayong araw at yun po ang pagbibigay ng karagdagang suporta para sa mga estudyante sa Pilipinas. Sir, leadership Ako po ay nanumpa bilang miyembro ng Lakas CMD at syempre po tayo po ay sumusuporta sa mga adhikain ng ating House leadership dahil naniniwala po tayo na dapat po tayong lahat magsama-sama para itulak ang mga batas para sa kabutihan ng lahat ng mga mamayan. Other lawmakers met with Speaker Romualdez last week. What was discussed? Ako po ay naging bahagi ng orientation para sa mga bagong mga congressman last week at nagkaroon po ng mga lunch and dinners during that time. But ang focus po ang orientation para sa mga bagong congressman. Okay? Do you often have trouble sleeping? Wake up feeling Okay? Napakinggan nyo, no? Bagong congressman yon. Idealistic siya. Tama yung sinasabi niya na sa loob ng 3 years dapat may ma-accomplish siya kahit isang batas lang ang nagawa niya, yung allowance ng mga estudyante. Very good ay may snappy sa loob. Pero pilit siyang pasagutin sa impeachment, pilit siyang pasagutin sa pagpalitan ng speaker of the House. Ni isa doon wala siyang sinagot. Focus siya sa kanyang layunin. Tama rin yun. Pero opinion ko lang na ang nakita ko dito, ayaw niya magbigay ng opinion para hindi siya malaman kung saan siya pumapanig. Pero napakaganda ng kanyang mensahe. Yung mensahe niya, kinabukasan ng mga kabataan na according to Jose Rizal, ang pag-asa ng bayan, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, ito yung mga
politician na hinahanap ko. Respetado, kagalang-galang, at mayroong pangarap sa kanyang mandate dahil siya'y hinalal ng kanyang nasasakupan. Gagampanan niya ng buong puso ang kanyang responsibilidad. Pero may mga cases na siyempre marami kang halimbawa, hindi ka man magiging chairman of the committee, pero normally magiging member ka ng committee. So therefore, doon sa membership committee mo, doon ka lang mag-speak in behalf of your group as opinion. Kung wala ka sa committee, nagsalita ka bilang isang congressman or as individual na Pilipino, because you are a politician, so therefore, lahat ng lumalabas sa bibig mo, and that is the words maybe of the Congress. So, to playing safe, magsalita ka within your area of responsibility, katulad ng batas na ginawa mo. Doon ka lang magsalita. Pangalawa, doon sa mga committee mo, pwede ka magsalita doon. But outside of the committee, being a congressman, hayaan mo na sa kanila yan. Ang dami naman ninyo eh. Biruin ko, kung 300 kayo, lahat kayo pro, marami magsasalita in behalf sa iyo. Pero pag sa committee, limited. At mas lalong limited pag batas mo na ang pinag-uusapan, yung ginawa mong panukala. Ganon sana. Ito yung hinahanap mo ngayon sa Congress, sa 28th Congress, na yung ang atupagin natin, yung economic development para sa mahihirap. Ano ba ang kailangan sa mahihirap? Una, yung bill na sinasabi sa mga sa kabataan na kailangan lang sa school. Yun yung mga dapat pag-usapan. Sa ekonomiya, paano matulungan lang naman ang national budget and yung barangay family. Ano ang magiging pakinabang nila bilang isang congressman na nakaupo sa loob ng 3 taon? Di ba? Projects in your district. Tingnan nyo. At maipasok pala natin mga nakikinig. At baka mayroon kayong kaibigan na mga congressman, kamag-anak. Ang nakita ko isang problema sa boundaries. The boundaries of district. Nagkakaproblema. Mayroon nga akong case na sa sa Western Samar. Parang hanggang ngayon mula nung masign ako 91, parang hanggang ngayon, yung boundaries ng district na congressman, parang napabayaan. Okay lang kung 50 meters lang yun Minsan nga 5 kilometers ang difference kasi hindi pa nila na-establish ang boundary kung saan talaga. So napag-iwanan. Paano kung national highway yun? Pag naramdaman mo, bumagal ang takbo mo, ibig sabihin, andoon ka sa lugar mo yun. Tapos dandahan, kinakalog pa ang utak mo. So yun, So mga kaibigan, mga congressman, tayong taong bayan, magsalita naman kayo para sa inyong congressman. Bayan ang pag-uusapan natin. Mahalin natin ang bayan natin. Focus sa ating bayan. Tayong mga congressman o mga politician, hinalal tayo ng taong bayan para sila ay pangalagaan o para kami ay pangalagaan ninyo.
kung kayo ay nasa gobyerno. Yun ang kahilingan ko, mga kaibigan. Salamat sa lahat ng nagpapatnubay sa Filipino Guerrilla Forces. Tuloy-tuloy lang tayo. At gusto nyo ma-educate, mag-open lang kayo ng blog ko or doon sa Filipino Guerrilla Forces Operation. Filipino Guerrilla Forces Operation. Panoorin nyo yun para ma-educate tayo. Maraming salamat.